Like, comment, and subscribe for more videos. 3 taon na akong kaminero dito sa Tondo. Pero kagabi, habang nililinis ko yung madilim na kanto sa dulo ng kalsada, may narinig akong tila kumakalos sa taas ng poste. 3:00 na ng madaling araw noon. Sanay na ako sa amoy ng Tondo. Yung halo-halong amoy ng kanal, bulok na basura, at ihip ng dagat mula sa pier. Bilang kaminero, kabisado ko na bawat sulok ng Velasquez. Alam ko kung saang eskinita may mga tambay na nagigitara pa at kung saang kanto dapat kang bumilis ng lakad dahil baka ma-hold up ka. Pero iba ang pakiramdam kagabi. Sobrang tahimik na kahit ang mga asong kalye na madalas nag-aaway sa tambak ng basura, biglang nanahimik. Nung tumulo yung laway sa balikat ko, ang unang pumasok sa isip ko, tangina, may tumatagas na naman bang aircon sa taas? Pero imposible. Poste ng kuryente ang katabi ko. Hindi pader ng building. Pinunasan ko yung balikat ko gamit ang guwantes na suot ko. Malapot siya. Kulay abo na parang sipon na may halong dugo. At ang baho, amoy pusali na hinaluan ng malansang isda. Doon na ako tumingala. Nakalundo ang mga kable ng kuryente dahil sa bigat ng isang bagay. Doon siya nakapulupot. Ang katawan niya, parang binalatan na manok. Maputla na may mga pulang ugat na lumalabas. Nakabaluktot siya ng pabaliktad. Ang mga tuhod nasa likod. Habang ang mga kamay niyang may mahahabang kuko ay nakabaon sa kahoy ng lumang poste. Pero ang pinaka nakakasuka ay ang mukha niya. Wala siyang ilong. 2 butas lang. At ang dila niya. Diyos ko, ang dila niya ay parang latigo na mahaba pa sa braso ko. Gumagalaw-galaw sa hangin na parang naghahanap ng susunod na kakapitan. Hindi ako makagalaw. Alam niyo yung feeling na gusto mong sumigaw pero parang may nakabara sa lalamunan mo. Iyon ang naramdaman ko. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko. Guni-guni mo lang to, Jun. Pagod ka lang. Gutom lang yan. Pero tumitik siya direkta sa mga mata ko. Ang mga mata niya ay walang itim. Puro puti lang na parang may katarata. Pero ramdam mong nakikita ka niya hanggang kaluluwa. Dahan-dahan siyang bumaba. Hindi siya tumalon. Gumapang siya sa poste pababa na parang butiki. Pero ang bawat galaw ng buto niya ay may kasamang tunog ng nababaling kahoy. Crack, crack, crack. Doon lang bumalik ang kontrol sa mga binti ko. Binitawan ko ang walis tingting ko at ang pandakot. Kumaripas ako ng tagbo patungo sa maliit na outpost ng barangay na 2 kanto ang layo. Habang tumatakbo ako, naririnig ko ang kalos ng mga kuko niya sa semento sa likuran ko. Hindi siya nagmamadali. Parang nakikipaglaro siya. Ramdam ko ang hangin sa batok ko tuwing papalo ang dila niya sa hangin. Muntik na akong maabutan. Pagdating ko sa tapat ng maliit na tindahan na may ilaw, huminto ako at lumingon. Wala na siya. Pero sa taas ng isang roof ng jeep na nakaparada, nakita ko ang marka ng basang laway at ang bakas ng 4 na mahahabang kuko na bumaon sa yero. Hindi ako pumasok ngayong gabi. Nagdahilan ako na may sakit ako. Pero habang nakahiga ako dito sa boarding house ko, naririnig ko ang kalos sa ibabaw ng yero ng bubong namin. Alam kong hindi siya basta-basta aalis. Natikman na niya ang amoy ko. Hindi ako naniniwala sa kulam o barang noon. Akala ko kwentong barbero lang yun ng mga lola natin para takutin tayo nung bata pa tayo. Para sa akin, lahat ng bagay may scientific explanation. Pero nung nakaraang linggo, nagsimulang mangati ang braso ko. Akala ko pantal lang dahil sa init o baka nakahawak ako ng kung anong damo sa site visit namin sa Quezon. Pero nung tinignan ko sa salamin, may gumagalaw sa ilalim ng balat ko. Isang itim na uod ang lumabas mula sa sugat na wala naman doon kanina. Ngayon, hindi na ako makatulog dahil naririnig ko ang pagpagaspas ng mga pakpak sa loob mismo ng tenga ko. Nung una, sinubukan kong i-rationalize ang lahat. Sabi ko sa sarili ko, baka parasitic infection lang to. Baka yung nakain naming exotic food sa probinsya ay may itlog ng insekto. Nagpunta ako sa doktor. Binigyan ako ng kung ano-anong antibiotics at ointment. Sabi ng dermatologist, allergic reaction lang daw at baka naghahalusinate lang ako dahil sa puyat. Gusto ko siyang sigawan. Gusto kong ipakita sa kanya yung uod na nakuha ko. Pero nung hinanap ko sa tissue na pinagbalutan ko, wala na doon. Naging abo na lang siya na amoy nabubulok na karne. Doon na ako nagsimulang kabahan. 3 araw na ang nakakalipas mula nung lumabas yung unang uod. Ngayon, hindi lang pangangati ang nararamdaman ko.
Pakiramdam ko may mga kung anong gumagapang sa likod ko. Paakyat sa batok hanggang sa anit. Kapag hinahawakan ko wala naman. Pero kapag tumingin ako sa salamin, nakikita ko yung balat ko na umaalon. Parang may mga maliliit na nilalang na naghahabulan sa loob ng kalamnan ko. Ang pinakamahirap ay yung tunog sa tenga ko. Hindi siya tinnitus o yung matinis na ugong lang. Tunog siya ng pakpak. Alam niyo yung tunog ng ipis o gamo-gamo kapag naipit sa isang maliit na espasyo. Ganon na ganon. Flap, flap, flap. Minsan mahina, parang bumubulong. Minsan naman sobrang lakas na parang mababasag yung eardrum ko. Sinubukan kong linisin yung tenga ko gamit ang cotton buds. Paghugot ko, hindi tutuli ang nakuha ko. May mga maliliit na binti ng insekto na kulay itim at may mga balahibo pa. At yung amoy, putya, yung amoy ay parang kanal na hinaluan ng malansang isda. Naalala ko bigla yung matandang nabangga ko sa palengke sa probinsya nung nakaraang linggo. Hindi ko siya sinasadyang mabangga dahil nagmamadali ako. Natapon yung dala niyang basket na may lamang mga tuyong ugat at kung ano-anong bote. Hindi ako humingi ng tawad, minura ko pa siya kasi parang harang siya sa daan. Tumingin lang siya sa akin, yung tingin na walang emosyon, pero nanunuot hanggang buto. Ang huling sinabi niya sa akin bago ako umalis, ingatan mo ang loob mo, baka mabulok. Ngayon, naintindihan ko na. Kaninang madaling araw sumuka ako. Akala ko dahil lang sa stress at walang kain. Pero nung tinignan ko yung sinuka ko sa lababo, hindi pagkain ang lumabas. Mga durog na bubog, buhok na mahahaba at magkakabuhol, at mga uod na buhay nangingisay sa putikan ng sarili kong laway. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Takot na akong tumingin sa salamin dahil bawat kurap ko, parang may nakikita akong mga mata sa ilalim ng talukap ko. Nararamdaman ko na sila ngayon sa lalamunan ko, parang may mga ipis na sinusubukang umakyat palabas. Hindi ako naniniwala sa mga kwentong probinsya tungkol sa mga lamang lupa. Pero matapos ang nangyari sa akin noong nakaraang linggo, hindi na ako makatulog ng patay ang ilaw. Nagsimula ang lahat nang may marinig akong mahinang kalos mula sa ilalim ng semento ng kwarto ko. Akala ko nung una ay daga lang. Pero nung narinig ko ang boses ng pumanaw kong kapatid na tinatawag ang pangalan ko mula sa ilalim, doon na ako tuluyang naningig sa takot. Laking Maynila ako. Para sa akin, ang mga kwento ni Lola tungkol sa mga nuno sa punso o mga nilalang sa ilalim ng lupa ay paraan lang nila para takutin kaming mga bata para hindi kami maglaro sa labas kapag gabi. Pero dahil sa pandemic, napilitan akong tumira muna sa lumang bahay namin sa probinsya para mag-alaga kay Lola. Ang kwarto ko ay nasa ground floor, direkta sa semento ang flooring at walang space sa ilalim. Solid na lupa ang nasa baba nito. Nung unang gabi, mahina lang ang tunog. Krek, krek. Parang may kuko na kumakamot sa semento. Sabi ko sa sarili ko, baka may malaking ugat lang ng puno na tumatama sa pundasyon o baka naman may mga anay. Sinubukan kong baliwalain. Pero habang tumatagal, lumalakas ang tunog. Hindi na ito basta gasgas, naging parang may kinakalos na mabigat sa ilalim. Isang gabi, bandang 2:00. Nagising ako dahil ramdam ko ang boses sa mismong talampakan ko. Nilapat ko ang tenga ko sa malamig na semento. Doon ko narinig ang isang pabulong na boses. Kuya! Kuya! Ang dilim dito. Tulungan mo ako. Nanigas ang buong katawan ko. Boses iyon ni Miko, ang bunsong kapatid ko na 3 taon nang patay. Imposible. Sunog ang katawan ni Miko sa aksidente at nasa sementeryo siya malayo rito. Pero ang boses na narinig ko, yung gasgas na timbre, yung paraan ng pagtawag niya sa akin, eksaktong-eksakto. Miko, pabulong kong sagot. Kahit alam kong hibang na ako, Kuya, hugayan mo ako. Ang sikip, hindi ako makahinga. Sabi ng boses mula sa ilalim ng semento. Kasabay nito ang malakas na kalos. Parang may nagtatangkang bumuta sa semento gamit ang mga kuko. Ramdam ko ang panginingig ng sahig. Doon ako nagsimulang magpanik. Sinubukan kong maging lohikal. Sabi ko baka nananangipit lang ako o baka dala lang ito lang stress. Pero paanong naging panangipit
Kung ramdam ko ang lamig ng pawis ko at ang mabilis na tibok ng puso ko, kumuha ako ng martilyo sa toolkit ko. Ewan ko kung anong pumasok sa isip ko, pero gusto kong patunayan na walang anuman doon. Hinampas ko ang semento. 1 beses, 2, sa pangatlong ampas, biglang tumahimik. Ang nakakabinginging katahimikan na parang pati ang mga kuliglig sa labas ay natakot. Tapos, may narinig akong mahinang tawa. Hindi ito tawa ng bata. Isa itong malalim, paos, at nakakapangilabot na tawa na parang galing sa isang lalamunang puno ng lupa. Hindi kasi Miko. Sabi ko, nanginginig ang boses ko. Ang sagot na nakuha ko ay isang malakas na kalabog mula sa ilalim na tila may malaking bagay na humampas pa itaas. Ang sarap ng boses niya, di ba? Gusto mo bang sumunod sa kanya? Tumakbo ako palabas ng kwarto at hindi na bumalik doon hanggang mag-umaga. Pagkagising ko, tiningnan ko ang semento kung saan ako nakarinig ng boses. Walang lamat, walang butas. Pero nung ilapit ko ang ilong ko sa sahig, may amoy. Amoy ng basang lupa at nabubulok na karne na tila ba galing sa kailaliman. Hindi ako mahilig mag-post dito, pero kailangan ko lang ilabas to dahil hindi na ako makakatulog. Nangyari ito kagabi sa lumang dorm ko sa Sampaloc. Akala ko ay dahil lang sa puyat at pagod sa board exam review. Pero nung lumingon ako sa salamin, nakita ko ang isang bagay na hinding-hindi ko makakalimutan. Kung nakakatira kayo sa mga lumang gusali rito sa Maynila, mag-ingat kayo. Baka hindi lang kayo ang mag-isa sa kwarto nyo ngayon. Mag-4 na buwan na ako rito sa tinitirhan ko malapit sa UST. Alam nyo naman ang mga dorm sa Sampaloc. Masikip, amoy amag ang pader, at yung kahoy na sahig ay laging tumataginting sa bawat hakbang. Pero dahil kailangan magtipid para sa review, tiniis ko. Room 302 ako, dulo ng hallway, katabi lang fire escape na matagal nang nakakadena. Kagabi, mga 2:00 na ng madaling araw. Mag-isa lang ako sa kwarto dahil umuwi sa probinsyang roommate po. Sobrang tahimik, yung tipong pati yung mahinong ugong ng lumang electric fan ko parang nakakarindi na. Nakatitig lang ako sa reviewer ko pero wala na talagang pumapasok sa utak ko. Masakit na ang mga mata ko at parang lumulutang na ang pakiramdam ko sa sobrang kape. Nagpasya akong maghilamos para magising ang diwa ko. Tumayo ako at humarap sa maliit na lababo sa gilid ng kama ko. Sa taas nito, may isang lumang salamin na may mga itim-itim na mantsa sa gilid dahil sa kalumaan. Habang naghihilamos ako, naramdaman ko bigla na parang lumamig ang hangin sa batok ko. Alam niyo yung feeling na may nakatayo sa likod niyo? Yung mabigat na presensya na bigla na lang susulpot. Pinikit ko ang mga mata ko, binubuhusan ang mukha ko ng tubig at pilit na kinakausap ang sarili ko. Puyat lang to, Mark. Huwag kang praning. Stress lang to sa boards. Pero nung nag-angat ako ng tingin para tumingin sa salamin, doon na tumigil ang mundo ko. Sa refleksyon, kitang-kita ko ang buong kwarto sa likuran ko, ang kama kong gulo-gulo, ang mga libro sa lamesa at ang pinto ng cabinet kong nakasara. Pero sa kanto ng salamin, doon sa madilim na bahagi sa ilalim ng kama ko, may nakita akong kakaiba. May isang kamay, maputla, sobrang haba ng mga daliri at parang tuyot na balat na nakakapit sa gilid ng kama. Nanigas ako, hindi ako makagalaw. Ang unang pumasok sa isip ko, baka anino lang ng mga gamit ko. Sinubukan kong igalaw ang ulo ko ng bahagya para makita kung magbabago ang hitsura. Pero hindi, nanatili doon ang kamay. At ang mas nakakatakot, dahan-dahan itong gumalaw. Yung mga kuko na kulay itim at parang nabubulok ay kumakalo sa sahig. Screech, screech, screech. Naririnig ko ang tunog sa totoong buhay, hindi lang sa salamin. Dahan-dahan kong inilipat ang tingin ko mula sa salamin papunta sa mismong ilalim ng kama ko. Pero wala akong nakitang kahit ano. Bakante ang sahig, walang kamay, walang tao. Huminga ako ng malalim. Halusinasyon lang to, Mark, sabi ko sa sarili ko habang nanginginig ang mga tuhod ko. Overwork lang ang mata ko. Humarap ulit ako sa salamin para kumuha ng tuwalya. Pero pagtingin ko, hindi na lang kamay ang nandoon. Sa refleksyon ng salamin, may isang ulo na dahan-dahan sumisilip mula sa ilalim ng kama ko. Walang buhok,
Puting-puti ang balat na parang papel at ang mga mata. Diyos ko, ang mga mata niya ay wala ng itim. Purong puti lang na nakatitik ng diretsyo sa akin sa pamamagitan ng salamin. At ang pinaka nakakakilabot, nakangiti siya. Isang ngiti na masyadong malapat para sa mukha ng isang tao hanggang tenga ang punit ng bibig niya. Sa puntong to, hindi na ako nag-isip. Hindi na ako kumuha ng gamit. Kahit nakatsinelas lang ako at basa pa ang mukha, kumaripas ako ng takbo palabas ng kwarto. Hindi ko na nilingon ang likod ko kahit naramdaman kong parang may humahabol sa akin sa hallway. Rinig na rinig ko ang mga yabag sa kahoy na sahig. Mabibilis at mabibigat na hakbang na hindi galing sa akin. Tumakbo ako pababa ng hagdan hanggang sa makarating ako sa guardhouse sa baba. Hingal na hingal ako, halos maiyak habang pilit nagpapaliwanag sa guard. Pero nung chinek namin ang CCTV sa hallway ng 3rd floor, wala silang nakitang lumabas ng kwarto ko kundi ako lang. Sa video, mag-isa lang akong tumatakbo na parang baliw. Nandito ako ngayon sa isang 24-hour convenience store. Hindi ko kayang bumalik doon. Hindi ko kayang isipin na habang nag-aaral ako gabi-gabi, may ganong bagay na nakatitig sa akin mula sa ilalim ng kama ko at sa salamin ko lang siya makikita. Tatlong taon na akong kaminero dito sa Tondo. Pero kagabi, habang nililinis ko yung madilim na kanto sa dulo ng kalsada, may narinig akong tila kumakalos sa taas ng poste. 3:00 na ng madaling araw noon. Sanay na ako sa amoy ng Tondo. Yung halo-halong amoy ng kanal, bulok na basura, at ihip ng dagat mula sa pier. Bilang kaminero, kabisado ko na bawat sulok ng Velasquez. Alam ko kung saang eskinita may mga tambay na nagigitara pa at kung saang kanto dapat kang bumilis ng lakad dahil baka ma-hold up ka. Pero iba ang pakiramdam kagabi. Sobrang tahimik na kahit ang mga asong kalye na madalas nag-aaway sa tambak ng basura, biglang nanahimik. Nung tumulo yung laway sa balikat ko, ang unang pumasok sa isip ko, tangina, may tumatagas na naman bang aircon sa taas? Pero imposible. Poste ng kuryente ang katabi ko, hindi pader ng building. Pinunasan ko yung balikat ko gamit ang guwantes na suot ko. Malapot siya. Kulay abo na parang sipon na may halong dugo. At ang baho, amoy pusali na hinaluan ng malansang isda. Doon na ako tumingala. Nakalundo ang mga kable ng kuryente dahil sa bigat ng isang bagay. Doon siya nakapulupot. Ang katawan niya, parang binalatan na manok. Maputla na may mga pulang ugat na lumalabas. Nakabaluktot siya ng pabaliktad. Ang mga tuhod nasa likod. Habang ang mga kamay niyang may mahahabang kuko ay nakabaon sa kahoy ng lumang poste. Pero ang pinaka nakakasuka ay ang mukha niya. Wala siyang ilong. 2 butas lang. At ang dila niya. Diyos ko, ang dila niya ay parang latigo na mahaba pa sa braso ko. Gumagalaw-galaw sa hangin na parang naghahanap ng susunod na kakapitan. Hindi ako makagalaw. Alam niyo yung feeling na gusto mong sumigaw pero parang may nakabara sa lalamunan mo. Iyon ang naramdaman ko. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko. Kuni-guni mo lang to, Jun. Pagod ka lang. Gutom lang yan. Pero tumitik siya direkta sa mga mata ko. Ang mga mata niya ay walang itim. Puro puti lang na parang may katarata. Pero ramdam mong nakikita ka niya hanggang kaluluwa. Dahan-dahan siyang bumaba. Hindi siya tumalon. Gumapang siya sa poste pababa na parang butiki. Pero ang bawat galaw ng buto niya ay may kasamang tunog ng nababaling kahoy. Crack, crack, crack. Doon lang bumalik ang kontrol sa mga binti ko. Binitawan ko ang walis tingting ko at ang pandakot. Kumaripas ako ng tagbo patungo sa maliit na outpost ng barangay na 2 kanto ang layo. Habang tumatakbo ako, naririnig ko ang kalos ng mga kuko niya sa semento sa likuran ko. Hindi siya nagmamadali, parang nakikipaglaro siya. Ramdam ko ang hangin sa batok ko tuwing papalo ang dila niya sa hangin. Muntik na akong mahabutan. Pagdating ko sa tapat ng maliit na tindahan na may ilaw, huminto ako at lumingon. Wala na siya. Pero sa taas ng isang roof ng jeep na nakaparada, nakita ko ang marka ng basang laway at ang bakas ng 4 na mahahabang kuko na bumaon sa yero. Hindi ako pumasok ngayong gabi. Nagdahilan ako na may sakit ako. Pero habang nakahiga ako dito sa boarding house ko, naririnig ko ang kalos sa ibabaw ng yero ng bubong namin. Alam kong hindi siya basta-basta aalis. Natikman na niya ang amoy ko.
Gusaling abandonado. Huwag niyo nang itanong kung saang presinto ako, pero gusto ko lang ilabas to rito dahil hindi ako pinapaniwalaan ng mga kasama ko. Noong nakaraang shift, rumisponde kami sa isang abandonadong gusali. Akala namin mga squatters lang, pero iba ang nakita namin sa CCTV room. 10 taon na ako sa serbisyo, pero iyon ang unang beses na binitawan ko ang baril ko sa sobrang takot. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin ang kalmot sa pader. 2:00 ng madaling araw noon, nakatanggap kami ng tawag tungkol sa mga shady characters na pumasok sa lumang textile mill sa dulo ng industrial na zone. Kasama ko si SPO2 Arnel, isang veterano na rin. Pagdating namin, sobrang dilim. Ang tanging liwanag lang ay mula sa mga flashlight namin. Amoy amag, lumang langis, at kung anong nabubulok na hindi mo ma-explain. Sabi ko kay Arnel, "Tol, baka mga bata lang to na naghahanap ng mapagtripan." Sinubukan kong pagaanin ang loob ko pero iba ang pakiramdam ko sa batok ko. Yung feeling na may nakatitig sa iyo mula sa dilim, yung mabigat sa dibdib. Habang nilalakad namin ang ground floor, may narinig kaming kalabog sa itaas. Pero hindi siya tunog ng tao. Para siyang mabigat na bagay na kinalaadkad tapos biglang hihinto. "Pulis to! Lumabas kayo ng dahan-dahan!" Sigaw ni Arnel. Walang sumagot. Ang narinig lang namin ay yung echo ng sarili naming boses. Napunta kami sa isang hallway na may pintong bakal. Nakasulat security office. Nagtaka kami kasi bakit may ilaw na nanggagaling sa ilalim ng pinto. Akala namin may mga illegal settlers na nagtap ng kuryente. Pagpasok namin, tumambad sa amin ang isang maliit na kwarto na puno ng lumang monitors. Ang nakapagtataka, gumagana ang mga ito. Lahat sila ay static, maliban sa isa. Lumapit ako sa monitor. Ipinapakita nito ang hallway kung nasaan kami kanina. Nakita ko ang sarili ko sa screen, nakatalikod. Pero may mali. Sa likod ko sa monitor, may nakatayo. Isang figura na sobrang haba ng mga braso, halos sumasayad na sa sahig. Ang mukha niya, wala siyang mukha. Puro lang itim na parang uling na kinalat. "Arnel, tingnan mo to," bulong ko. Pero paglingon ko kay Arnel, nakatitig lang siya sa kabilang monitor. Namumutla siya. Doon sa monitor niya, nakita namin ang loob ng mismong CCTV room kung nasaan kami. Nakita namin ang mga sarili namin sa screen na nakatingin sa monitor. Pero sa likod namin sa screen, may lumalabas mula sa kisame. Doon ko narinig ang kalmot. Hindi siya galing sa monitor. Galing siya sa mismong pader sa likuran ko. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na baka daga lang yon o baka gumagalaw lang ang pundasyon ng lumang gusali. Logical lang to, sabi ko sa isip ko. Baka may saltik lang ang paningin ko dahil sa puyat. Pero ang tunog ng kalmot, palakas ng palakas. Para siyang kuko na pilit binubutas ang semento. Dahan-dahan kong itinaas ang baril ko, pero naninginig ang kamay ko. Tumingin ulit ako sa monitor. Yung figura sa screen, dahan-dahang inabot ang balikat ko. Ramdam ko ang lamig sa likod ng leeg ko. Kahit wala akong nakikita sa harap ko. Sa sobrang gulat at pangangatog ng tuhod ko, nabitawan ko ang Glock 17 ko. Tumunog ang bakal sa sahig, pero hindi ko na nagawang pulutin. "Takbo!" sigaw ni Arnel. Hindi na kami lumingon. Kumaripas kami ng takbo palabas ng gusaling yon. Pagdating sa patrol car, hindi kami nag-imikan hanggang sa makabalik sa presinto. Sinubukan kong ikwento sa hepe, pero pinagtawanan lang ako. Sabi nila baka nalanghap ko lang daw yung mga toxic fumes sa loob ng lumang pabrika, kaya ako nag-hallucinate. Pero alam ko ang nakita ko, at mas lalong alam ko ang naririnig ko. Gabi-gabi, kahit nasa bahay na ako, naririnig ko pa rin yung kalmot sa pader ng kwarto ko. Krrr, krrr. Parang sinusundan ako. Parang sinasabi niya na hindi pa kami tapos.
Hindi ako naniniwala sa mga albularyo hanggang sa dinala ko ni Mama sa isang liblib na barong-barong noong nakaraang buwan. Sabi nila, pasyat lang daw ang kailangan ko dahil sa kakaibang lagnat ko. Pero habang binubulong ng matanda ang mga dasal niya, nakita ko ang refleksyon niya sa baso ng tubig. Hindi siya tao. At hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang mga daliri niyang gumagapang sa loob ng balat ko. Pagdating namin sa dulo ng isang maputik na eskinita sa may hangganan ng Bulacan, bumungad sa amin ang isang kubo na amoy luma, amoy lana at amoy lupang basa. Ang albularyo, si Tata Selo, ay mukhang ordinaryong matanda lang, nakasando na butas-butas at nagmunguya ng moma. Sa isip ko, ano namang magagawa nito na hindi nagawa ng mga doktor sa Maynila? Pinaupo niya ako sa isang mababang bangko. Pinatay niya ang ilaw at nagtira lang ng isang kandila. Sobrang bigat ng hangin, parang bawat hininga ko ay may kasamang alikabok. Nagsimula siyang magpahid ng malapot na langis sa noo at likod ko habang bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Latin yata o baka kung anong sinaunang dialekto. Sinubukan kong mag-relax, iniisip ko na baka placebo effect lang to, na baka kailangan ko lang talagang pawisan. Pero habang binubulong ng matanda ang mga dasal niya, may napansin ako. May isang baso ng tubig sa harap ko, ginagamit niya para sa pasyat. Tumingin ako sa refleksyon niya sa tubig. Doon tumigil ang mundo ko. Sa tubig, hindi tao ang nakikita ko. Ang anino sa baso ay walang mukha, puro itim na butas lang kung nasaan dapat ang mga mata. At ang mga kamay niyang nakapatong sa balikat ko ay hindi mga daliri, kundi mahahaba, payat at kulay abo na parang mga galamay ng gagamba. Pero pagtingala ko sa kanyang diretsyo, mukha pa rin siyang si Tata Selo. Kinilabutan ako. Gusto kong tumayo at tumakbo, pero parang napako ang puwit ko sa upuan. "Huwag kang malikot, iho," sabi niya. Ang boses niya ay parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Lumalabas na sila. Noong sandaling iyon, naramdaman ko ang isang matulis na bagay na pumasok sa ilalim ng balat ko sa may batok. Hindi ito masakit na parang turok ng karayom. Masakit ito na parang may buhay na bagay na pilit nagsisiksikan sa loob ng kalamnan ko. Ramdam ko ang paggalaw nila, mabagal, malamig at nangingiliti sa paraang nakakasuka. Pag-uwi namin, wala na ang lagnat ko. Sabi ni Mama, himala raw. Pero hindi ako mapakali. Hanggang ngayon, tuwing gabi kapag tahimik ang paligid, nararamdaman ko pa rin sila. May mga umbok na gumagalaw sa braso at binti ko. Minsan, nakikita ko ang balat ko na ualon, parang may mga daliring pilit na kumakapa ng daan palabas. Akala ko dati, sanay na ako sa lahat ng klase ng dumi sa ospital bilang utility worker. Pero iba yung nangyari kagabi sa ICU. Hanggang ngayon, nanginginig pa rin ang mga kamay ko habang tinitipa ko ito. 3:00 na ng madaling araw, yung tinatawag nilang dead hour. Pangatlong gabi ko na to sa graveyard shift sa ICU. Tahimik ang paligid, maliban sa monotonous na beep ng mga heart monitor at ang mahinang ugong ng aircon. Sanay na ako sa amoy ng alcohol at disinfectant. Pero habang naglalampaso ako malapit sa room 4, may naamoy akong kakaiba. Amoy na bubulok na karne na hinaluan ng sunog na goma. Sa ilalim ng kama ng isang pasyenteng comatose, may nakita akong mantsa. Akala ko nung una, natapon lang na gamot o baka ihi. Pero nung nilapitan ko, kulay itim ito na parang tinta, pero malapot at parang kumikilang sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ano to? Bulong ko sa sarili ko. Sinubukan kong punasan ng map, pero imbes na matanggal,
lalong kumalat yung itim na likido at doon nagsimulang mangatog ang tuhod ko. Yung mantsa, hindi siya basta dumi. Gumagalaw ito. Dahan-dahan siyang gumagapang paakyat sa bakal na paa ng hospital bed. Sinubukan kong mag-isip ng lohikal. Baka may tumagas na langis sa makina ng kama. Baka guni-guni ko lang dahil sa puyat. Pero habang tinititigan ko, may narinig akong mahinang kalos. Parang may kuko na kumakamot sa semento galing sa ilalim ng kama. Yumuko ako para silipin. Wala akong nakitang tao, pero may nakita akong mga bakas ng kamay sa sahig. Maliliit pero sobrang haba ng mga daliri. At bawat bakas, basa ng itim na likidong yugon. Ang mas malala, ang mga bakas ay patungo sa direksyon ko. Biglang bumagsak ang temperatura sa loob ng kwarto. Nakita ko ang sarili kong hininga na nagmistulang hamog. Pag tinala ko sa pasyente, nakadilat na siya, pero puti lang ang buong mata niya at mula sa bibig niya, dahan-dahang lumalabas yung itim na likido. Parang sinusuka niya ang sarili niyang kaluluwa. Hindi ako makagalaw. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Naramdaman ko ang isang malamig at madulas na hawak sa bukong-bukong ko. Pagtingin ko sa baba, isang itim na kamay na parang gawa sa usok at putik ang nakakapit sa akin. Kumaripas ako ng takbo, iniwan ko ang map at bucket ko. Hindi na ako lumingon hanggang sa makarating ako sa guard house. Nag-resign ako kaninang umaga. Sabi ng head nurse, pumanaw na daw yung pasyente sa room 4 pagpatak ng alas 4. Ang sanhi, internal bleeding daw. Pero ang sabi ng isang katrabaho ko na nakakita sa bangkay, tuyot na tuyot daw ang katawan nito na parang may humigop sa lahat ng laman sa loob.